Ngayon ay meron po tayong isang usaping bumabalot sa buong crypto industry, partikular po sa United States. Nakatitik po ang lahat sa tinatawag na Clarity Act. Ito po ang batas na inaasahan ng marami na magbibigay po ng direksyon sa lahat ng mga digital assets. Pero heto po ang malaking balita natin dito. Sabi dito, why XRP will succeed even if the Clarity Act dies in Congress. Ayan. Tila huminto po kasi ang galaw nito sa Senate. Maraming legal experts ang nagsasabi at nagbabala na baka tuluyan na itong hindi pumasa. Para po sa karamihan ng mga tokens, yung mga tinatawag nating altcoins, ito po ay isang malubhang problema. Isang seryosong bantak sa kanilang kinabukasan. Pero ayon po sa tanyag na crypto expert na si Dr. Camila Stevenson, ayan po ang kanyang aktual na post dito, mayroon daw isang asset na tatayo ng matatag kahit ano pa ang mangyari sa Kongreso. At yon ay walang iba kundi si XRP. Ngayon ay bakit nga ba sinasabi ni Dr. Stevenson dito na si XRP ay isang ibang kaso o a different case entirely? Ayan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malalim na rason kung bakit ang tagumpay ni XRP ay hindi po nakatali sa pirma ng mga senador. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay check po muna natin ang kasalukuyang presyo ni XRP dito sa ating trading view. At nakikita natin dito na ito po ay naglalaro sa presyong 1.4030. At mapapansin po natin na dito sa ating daily chart ay patuloy pa rin po siyang naglalaro dito sa loob ng ating symmetrical triangle. At bilang mga technical traders, inaabangan po natin yung kanyang breakout dito. Silipin lamang po natin si Bitcoin. Si Bitcoin ay kakaiba naman po yung kanyang galaw. Yan, kung tinitrade po ninyo or sinusubaybayan na rin ninyo itong si Bitcoin, mapapansin natin na nakalabas na po siya ngayon dito sa ibabaw ng ating ascending channel pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Yan, nagkaroon na po siya ng breakout at sinyalis po yan na mukhang tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, hindi po tulad ni XRP ngayon na talagang nakakulong pa rin po siya sa ating symmetrical triangle pattern dito. Yan, bago po natin ipagpatuloy ang ating technical analysis na yan, ay tapusin po muna natin ang ating balita dito. Ayan. Ano nga ba ang Clarity Act at bakit ito naipit? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Digital Asset Market Clarity Act of 2025 ay pumasa na sa House noong July 2025. At ang layunin po nito ay simple pero napakalaki. Yan po ay ang magtatag ng isang federal regulatory framework. Gusto nating hatiin ang mundo ng crypto. Ang mga commodities ay mapupunta po sa ilalim ng CFTC. Ang mga securities naman ay mananatili po sa SEC. Napakaganda sanang pakinggan, di po ba mga ka-crypto? Pero ang problema, pagdating po sa Senate Banking Committee, tila nabaon po ito sa limot. Wala pang schedule para sa markup vote. Si Senator Bernie Moreno mismo ay nagbigay na ng ultimatum. Kapag hindi po ito umabante bago matapos ang buwang ito ng May, baka tuluyan na po itong maitabi hanggang sa hindi malaman kung kailan. Ito ang dahilan kung bakit kinakabahan ang maraming mga investors. Pero muli, para po sa atin bilang mga XRP holders, mayroon pong shield na hindi hawak ng iba. Sa aking opinyon, ang pagkakaantala ng Clarity Act ay isa pong salamin ng politika sa loob ng Washington. Pero kailangan nating intindihin na si XRP ay hindi po nagsimula sa batas na ito. Maraming tao ang masyadong nakadepende
sa kung ano po ang sasabihin ng mga politiko. Kaya masasabi ko po ay si XRP ay battle-tested, habang ang ibang tokens ay nagdarasal na pumasa ang batas na ito para magkaroon sila ng depensa laban sa SEC. Si XRP naman ay tapos na sa laban na yan. Kung titignan po ninyo ang takbo ng kasaysayan ng crypto, laging nahuhuli ang batas sa teknolohiya. Ang pagkakaantala sa Senado ay hindi po nangangahulugan na hihinto ang mundo. Sa katunayan, ang kawalan po ng batas na ito ay lalong nagpapakita kung gaano kalakas ang posisyon ni XRP. At ang tanong ay bakit? Dahil habang ang iba ay naghahanap pa lang ng kanilang legal identity, si XRP ay mayroon ng hawak na papel mula sa korte. Ay masasabi kong huwag po tayong matakot sa drama ng Senado. Ang tunay na laban ay nasa adoption at utility. At dito tayo lamang na lamang. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang position ni Dr. Camila Stevenson dito. Yan. Sabi rito ay Stevenson posted a direct message to XRP holders watching the legislative uncertainty. She made her position clear. XRP does not need the Clarity Act. Her reasoning centers on what XRP has already secured through the courts and regulators. Ayan, direkta daw po ang naging mensahe ni Dr. Stevenson dito sa mga XRP holders na kasalukuyang nakatutok sa balita sa Senado. Sabi niya, ayan, quote natin, XRP does not need the Clarity Act. Hindi kailangan ni XRP ang batas na ito. At ang tanong ay bakit? Dahil nakuha na ni XRP ang kailangan nito sa pamamagitan ng dalawang malaking haligi. Yan po ay ang korte at ang mga regulators mismo. Yan, una, tandaan natin ang ruling po ng federal judge. Yan po ay si XRP mismo ay hindi po isang security. Pangalawa, noong March, naglabas po ang SEC ng CFTC ng isang joint guidance na partikular na pinangalanan sa XRP bilang isang commodity token. Ayon po kay Dr. Stevenson dito, ang dalawang development na ito ay nagbigay na kay XRP ng kung anuman ang ibibigay sana ng Clarity Act. Kaya sabi pa niya, hindi nila kailangang gawin yon, ang joint guidance. Pero pinili po nilang gawin. Kaya sa aking opinion ay napaka-powerful or napakalakas ng sinabing ito ni Dr. Stevenson. Isipin po ninyo ang SEC at saka CFTC, dalawang ahensya po yan na madalas mag-away, ay nagkasundo at naglabas ng dokumento na nagsasabing commodity itong si XRP. Hindi po ito basta-bastang balita. Ito po ay isang permanenteng record. Kapag sinabi ng mga lawyers na hindi po papasa ang Clarity Act, ang tinutukoy nilang masasaktan ay ang broader crypto industry. Yung mga coins na wala pang malinaw na status. Ang masasabi ko po rito ay sa XRP ay nasa isang elite class. Isipin po ninyo mga ka-crypto na si XRP bilang isang estudyante na nakapasa na sa board exam habang ang iba ay naghihintay pa kung kailan ang schedule ng exam. Kung makansila man ang exam, o yan po ay ang Clarity Act, ang mga nakapasa na ay mananatiling lisensyado. Hindi po mababago ng hindi pagpasa ng batas ang katotohanang may court ruling na tayo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko po sa inyo na si XRP ay ang safest bet sa buong crypto market ngayon. Ang regulatory foundation natin ay semento na. Hindi na ito buhangin na pwedeng tangayin ng hangin mula sa Washington. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga infrastructure na gumagalaw. Sabi dito, Stevenson pointed to real-world adoption already in progress. Ripple Prime operates inside DTCC clearing operations. Societe Generale placed its regulation Euro stablecoin on the XRP ledger. South Korea piloted the first tokenized government bond settlement using Ripple. Japan ran live production payments at 60% cheaper than SWIFT.
None of those developments depend on the Clarity Act, and they are all live and active now. Paliwanag po natin yan mga ka-crypto upang patunayan daw na hindi lang ito puro salita. Ay itinuro po ni Dr. Stevenson ang mga real-world adoption na kasalukuyan ng nangyayari. At ito po ang mga bagay na hindi po natin madalas makita sa mainstream news. Alam niyo ba na ang Ripple Prime ay kasalukuyan ng nag-ooperate sa loob ng DTCC clearing operations? Ang DTCC ang siyang nagpo-process po ng trillions of dollars sa trades araw-araw. At hindi lang yan mga ka-crypto. Ang Société Générale, isa po sa pinakamalaking bangko sa Europe, ay inilagay ang kanilang regulated stable coin sa loob mismo ng XRP Ledger or ang XRPL. Sa South Korea naman ay nag-pilot na sila ng kauna-unahang tokenized government bond settlement gamit po ang Ripple. At sa Japan naman ay live na po ang production payments na napatunayang 60% na mas mura kaysa sa traditional SWIFT system. Lahat ng ito ay nangyayari live at saka active ngayon. At wala sa mga ito ang nakadepende sa kung papasaba ang Clarity Act sa Amerika o hindi. Yan, dito na po papasok ang aking opinion tungkol dyan. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng price speculation at ang utility adoption. Habang ang mga tao sa US ay nag-aaway-away tungkol sa mga papel at batas, ang mundo, yan, kasama po ang Japan, South Korea, Europe, ay ginagamit na ang XRP Ledger. Kaya masasabi ko po, ang US ay nagiging irrelevant sa usapin ng innovation kung patuloy po nilang pipigilan ang mga batas gaya ng Clarity Act. Pero para po sa Ripple at saka XRP, hindi po sila tumitigil sa pag-develop. Ang pagpasok sa DTCC at ang paggamit po ng Société Générale ay mga massive institutional stamps of approval. Isipin po ninyo mga ka-crypto, ang mga dambuhalang institusyon na ito ay hindi po gagamit ng isang teknolohiya kung tingin nila ay may legal risk ito. Ibig sabihin may mga tiwala pa ang mga bangko sa legal status ng XRP kaysa sa mga retail investors na natatakot po sa balita sa batas. Kapag ang sistema po ng mundo ay tumatakbo na sa XRPL, wala nang magagawa ang kahit anong gobyerno kundi sumunod o maiwan. Ang tren ay nakaalis na sa istasyon at sa XRP ang nasa driver's seat. Ngayon, ang ating sunod na katanungan dito ay ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga XRP holders. Sabi rito, Stevenson's message targets XRP holders who expected the Clarity Act to serve as the primary catalyst. Her position is that the regulatory foundation XRP needed was built through litigation and administrative action, not legislation. Ripple CEO Brad Garlinghouse made similar comments at the recent conference in Las Vegas, reminding the community that XRP already has regulatory clarity. Ayan, ang mensahe po ni Dr. Stevenson ay para po sa atin bilang mga XRP holders na baka umaasa na ang Clarity Act ang magsisilbing primary catalyst para tumaas ang presyo. Ang kanyang posisyon po ay malinaw. Ang regulatory foundation na kailangan ng XRP ay naitayo na sa pamamagitan ng litigation. Yan po ay ang laban sa korte. At maliban po dyan ay ang administrative action. Yan po ang batas sa Kongreso. Maging ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse ay nagbigay po ng katulad na komento sa isang conference sa Las Vegas kamakailan. Pinaalalahanan po niya ang community na sa XRP ay mayroon na pong regulatory clarity. Ang court ruling, ayan, at ang joint SEC-CFTC guidance ay permanent on record.
Hindi po ito basta-basta mabubura ng susunod na administrasyon o ng hindi po pagpasa ng isang bill. Yan sa aking opinyon, malaga pong maintindihan natin ang terminong permanent on record. Ayan, highlight po natin, permanent on record. Sa mundo po ng batas, kapag mayroon ng desisyon ang korte, yon ang nagiging law of the land para sa partikular na kasong iyon. Kaya masasabi ko po sa sinabi ni Brad Garlinghouse ay isang paalala ng ating lakas. Ang Clarity Act kung sakaling pumasa ay magiging bonus na lang, isang extra layer ng proteksyon para ilak ang status ng XRP sa federal statute para hindi na ito mabago ng mga susunod na regulators sa hinaharap. Pero kung hindi man ito pumasa, hindi tayo babalik sa zero. Hindi po tayo mawawalan ng clarity. Kaya masasabi ko po, para sa atin bilang mga XRP holders ay ang tunay na catalyst ay hindi po ang pirma ng isang senador, kundi ang volume ng transactions na dumadaloy sa Japan, South Korea at saka Europe. Ang presyo ay susunod po sa utility. Kaya wag po tayong magpa-distract sa legislative noise sapagkat si XRP ay tapos na sa phase ng pagkakanap ng permiso. Ngayon nasa phase na po tayo ng global domination. Ang pundasyon ay sementado na. Ang mga bangko ay naka-onboard na at ang teknolohiya ay napatunayan na. Ngayon ay ano po ba ang future ni XRP sa gitna ng uncertainty? Habang ang Clarity Act ay mahalaga pa rin sa buong crypto industry para magkaroon sila ng parehong pagkakataon na nakuha ni XRP, sa XRP ay nasa labas na po ng danger zone. Ang institutional adoption ay nagpapatuloy po sa pundasyong ito. Ang paglipat mula sa SWIFT patungo sa XRPL sa Japan ay simula pa lang ng isang mas malaking pagbabago sa global financial system. Ang Clarity Act ay isa pong paraan para gawing resistant ang status ng XRP sa anumang future regulatory reversal. Pero kahit wala po ito, ang kasalukuyang status quo ay pabor na pabor sa atin. Ang mundo ay hindi po naghihintay sa Senado ng Amerika at gayon din si Ripple. Ang uncertainty ay palagi pong nagbibigay ng pagkakataon. Habang ang iba ay nag-aalinlangan dahil po sa balita sa Senado, ang mga smart money at malalaking institution ay patuloy po sa pag-build sa XRPL. Kaya sa aking opinion, si XRP ay hindi na isang speculative asset lamang. Ito ay naging isang critical financial infrastructure. Kapag ang ating asset ay bahagi na ng clearing operations ng DTCC at ginagamit na sa government bonds ng South Korea, ang tanong ay hindi na legal ba ito, kundi gaano kalaki ang magiging papel nito sa bagong ekonomiya. Kaya sa aking kabuuang pananaw, ang Clarity Act ay para sa proteksyon ng industriya. Pero sa XRP ay protektado na ng sarili nitong kasaysayan at tagumpay sa korte. Kaya manatiling matatag, basahin po ang data sa likod ng ingay at tandaan na ang utility ang siyang laging nananalo sa huli. Sa kabuuan po ng balitang ito, ayan, ay wag po tayong magpadala sa kaba kung sakali mang mabalita ang patay na ang Clarity Act sa Senado, gaya ng paliwanag ni Dr. Camila Stevenson dito. Sa XRP po ay mayroon ng hawak na gintong ticket. Yan po ang court ruling at ang joint SEC-FTC guidance na nagsasabing ito ay isang commodity. Ang mga real-world projects naman po sa Japan, Europe at South Korea ay sapat na patunay na ang makina ng adoption ay mabilis na tumatakbo. Ang Ripple at XRP ay handa na po sa bukas. May bagong batas man o wala. Ang pundasyon ay matatag, ang vision ay malinaw at ang ating roadmap patungo sa global utility ay hindi po mababago ng anumang delay sa Washington. At ayan, dito na po tayo sa ating daily chart time frame dito kay XRP para
technical analysis update po natin kung ano po ang posibleng magiging galaw niya sa mga paparating na araw. Ayan, gaya ng aking sinabi kanina, mapapansin po natin na meron po tayong isang symmetrical triangle pattern dito kung saan ay matagal na pong naglalaro sa loob nito ang presyo ni XRP. At yung hinihintay po natin dito ay yung kanyang breakout. Kung sakali man na magkaroon po siya ng breakout dito sa itaas na bahagi, ayan, nasaan po natin ang isang price rally. Ayan, posibleng price rally at maaari po siyang umakyat sa mataas na presyo. Pero wag po tayong pakakasiguro kasi may mga resistance po tayo dito na nakaharang or bilang mga hadlang. Pero in most cases po kasi kung pag nagkaroon tayo ng breakout sa mga pattern katulad ng symmetrical triangle pattern na ito, meron pong nabubuong malakas na bullish momentum na siyang magtutulak po talaga ng may puwersa paangat ang presyo. Kaya possible na baka yung puwersang ito ay magagawang basagin yung mga hadlang dito or mga resistances. Ngayon, kung aangat naman po kung may posibilidad na aangat itong si XRP, may posibilidad din na siya ay babagsak. At yan naman po ay kung pag nagwagi ang mga bears, ayan, or ang mga sellers sa pagbebenta o yung selling pressure. At kung pag bumagsak siya, kung nabasag po yung lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito, possible po na babagsak siya dito sa sunod na major support natin na 1.3211. Yan, ganyan po kasi ang symmetrical triangle pattern. Yan, 50-50 po kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Para makatulong po kung saan po yung side na posibleng magkaroon, kung saan po siya makakaranas ng breakout, dito po papasok yung ating mga indicators. At nakikita po natin sa ating dalawang indicators dito na kulay red po sila. Ibig sabihin is yung mga bears ang may control, nananatiling may control sa market ni XRP. Maski nagkaroon na po tayo ng rebound dito sa 1.3833. Kaya, ayan, pero nakikita po natin dito sa ating QQE mode na lumiliit yung mga sukat nito. Kaya possible po na baka sa mga paparating na araw is susubukan po ni XRP na pakiram naman yung upper portion ng ating triangle pattern dito kung magagawa niyang basagin ito. Ayan. At ang maganda po dyan is kung pag naging kulay blue po yung ating QQE bar dito, yan, possible po na baka may chance na mabasag yung upper portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Kaya yan po ang ating babantayan sa mga paparating na araw. Pero kung wala, yan, possible po na magpapatuloy pa rin po siya sa kanyang consolidation hanggang sa umabot po siya dito sa pinakadulo ng ating symmetrical triangle pattern dito. Kaya yan muna ang ating technical analysis update sa araw na ito dito sa daily chart time frame ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.